ngayon is i-energize natin to, and then lalagyan natin ng basic program, basic instruction. So yung una natin gagawin is kailangan natin ng ito LED bulb. For example, ito is ma-energize natin to. So iilaw siya, mag-glow siya. So yung requirements natin is kailangan nagbi-blink siya within 1 second. So on, off, on, off, on, off. So hindi naman natin yung magagawa ng manually. Kung lalagay natin ng switch, on, off lang tayo. So gagawa natin ng program gamit to, and then yun yung magtatrabaho para makuha yung requirements natin na blinking itong LED na to through programming instruction. So bali yung program na gagamitin natin dito is C++. So ganun yung structure ng program yung gagamitin natin. So ngayon ang kailangan natin is yung computer, and then yung software. Meron na tayo programming software, may hardware na tayo, LED, and then jumper wires, and then yung resistor. So mag-basic program na tayo para sa activity natin yung step sa gagawin nating robotics na project. So okay. So before natin mag-umpisa tayo mag-program, explain muna natin yung ating gagamitin sa ating activity. Ang activity natin ngayon is gagawa tayo ng blinking LED. So ito is yung gustuin nyo na microcontroller. So meron din tayong breadboard dito, and then gagamit tayo ng LED ito, LED light, then resistor 220 ohms, and then gagamit tayo ng jumper wire. Ayan. Dito itong pin na to is ito yung power output to. So meaning kung susuplayan natin to ng power, either sa USB tayo or mag-supply natin to ng 12 volt. So once na may power natin to, meron na siyang output dito na 3 volt, 5 volt, and then ito yung pin na to is 2 ground. So next is ito yung analog input. Ito is yung output, digital or analog output. Pwede nating i-assign to dito. So kasagarang ilalagay natin dito is yung mga sensor, temperature sensor, motion sensor, pressure sensor, etc. na mga magpapailaw tayo ng LED. So kailangan nagbi-blink siya for a certain second na gusto na requirements natin. Yun yung ipoprogram natin dito para yun yung ibibigay niyang output. Open muna natin yung software. So ito na yung software ng new file. Na-open na natin yung software. Check na natin tong board sa computer. So automatic magpa-power up na siya, pero wala pa siyang program. So ito na yung software ng, ilagay natin ng konti. Programming software. So huwag muna nating intindihin itong nandito. So punta tayo sa new file. So before is
pag na-open na natin yung software, i-connect na natin tong board sa computer. So automatic magpa-power up na siya, pero wala pa siyang program. Ayan, wala pong program. Okay. So para makita natin kung nagko-connect siya sa computer, punta tayo sa tools. And then una is sa common communication port, i-click natin yung COM3 kung saan yun yung ginamit nating port. And then so dito tayo sa board manager, dito tayo sa Gisduino, and then ginamit nating board is Gisduino with 80 mega 644. So i-click natin yan. So after nating maklik yan, maklik natin to, so punta na tayo sa board muna. So testingin natin kung yung kanina is, so dito is yung ground. So una nating ilagay is yung LED. So sa LED yung mahaba, and yung positive, and then yung maigsi na paa is yung negative. So yung anode, and then yung cathode. So isaksok natin yan dito. Supplyan muna natin to para makita natin. So yung LED na to is 1.7 volt yung kailangan niyang supply para mapailaw siya. 1.7 volt. So kukuha tayo ng power sa 5 volt. So masyado mataas. So kaya gagamitan natin ng resistor yung para makuha natin yung voltaheng requirements ng LED natin. So i-energize lang natin to, kasi kung i-power lang natin tong board, automatic may output na siyang voltahe dito. So negative, yan. Negative, ground, and then positive 5 volt. So dadaan siya ng resistor bago siya pumunta ng LED. Lagay natin dito. Ayan. So ngayon may power na siya. So yung requirements natin is, yung LED nito is every second, or depende sa time na requirements natin, magbiblink siya on off, on off. So yun yung gagawin ng microprocessor. Siya ay magpa-process ng instruction na ilalagay natin para mag-blink to. So mag-a-assign tayo ng pin, and then maglalagay tayo ng instruction sa program kung ano yung i-execute niya para yung output is yun yung hinihingi nating requirements. So punta tayo sa programming. So itong program na to is C++. Basta C++ yung gagamitin nating program. Okay, punta tayo sa file, and then new. And new. So okay. So
So ito na yung lalabas na screen. So nandito yung void setup and then void loop. So ito yung nandito na ito. Muna nating burahin natin to. So ating itira tong void setup and void loop. So ano ba tong void setup and then void loop? Itong void setup, ito tayo maglalagay ng kung anong assigning. So dito tayo mag-assignment o mag-address o magbibigay tayo kung anong una niyang gagawin ng microprocessor. So dito is ginawa nating ang gagawin nating output is dito na tayo sa pin number 7, pin number 6. Okay. So maglagay na tayo ng instruction. Pin mode. And then output. So yung mga code na gagamitin natin dito is same as ng C++ na mga code. Yan. So nilagay natin dito is yung pin mode o yung pin na i-assign nating output is number 6. So ito yung unang pag pinower up natin yung microprocessor, ito yung una niyang i-read. I-check niya. So yung pin mode output is number 6. So next. So example, ito is 1 to 13 na pin. So pwede nating lagyan niya ng assignment. So in example lang natin ay number 6, pwede tayong maglagay niya ng 6, 7 hanggang 10 o kung ilan yung LED na gagamitin natin o yung out na gagamitin natin. So ngayon isa lang muna. And then dito tayo sa loop. Itong loop is ito yung instruction na paulit-ulit niyang gagawin o babasahin kasi loop. So pag nabasa niya na tong pin mode na sa number 6 out, so anong gagawin niya after mabasa niya? So kailangan bigay siya ng power. So digital write and 6. High. So meaning ng high code is on. And then enter natin. So nalagay na natin ng pangalawang instruction. So after nyan, dapat i-off niya. So lagyan natin ng low.
high and low. So, meaning on and off. So, anong sample? On, after 1 second off, after 1 second on. So, pabalik-balik lang siya. So, lalagyan natin dito sa gitna niya ng delay. 1,000 is equivalent to 1 second pagdating na sa computer. So dito sa ilalim is delay ulit. Semicolon. Okay. O, ito na. May simple program na tayo. So, after natin magawa itong program, i-compile muna natin para makita natin kung may error ba. So, i-verify natin yan. So, hindi muna natin i-save kasi activity to. Project activity lang naman. Demonstration. Okay, cancel natin. So, kino-compile niya na yung so, done compiling. Walang error. So, pwede na natin yung i-upload. So, before natin i-upload is so, yung number 6 yung ginawa nating output. So, tatanggalin natin yung positive nito. Ayan. And then, ililipat natin sa number 6 pin. So, makita natin, walang nangyari. So, yung ginawa nating program is i-download natin dito. Upload natin. Ayan. Ayan. So, after ma-upload natin yung program, yung ginawa nating instruction is ginawa din, yun yung sinunod ng microprocessor. So, ayan. Nagbi-blink na yung LED ng 1 second off, 1 second on. So, kung gusto natin itong pabilisan, so, baguhin lang natin dito yung instruction. Okay, gawin natin yan. Gawin natin half second, 500. Pati ito, 5 second. 500. And then, upload. So, kung mapapansin natin, bumilis yung blinking niya. Instead na 1 second, naging half second na. So, pabilisin pa natin. May nating 100. So, 1 millisecond. And then, upload. So, ayan. So, kung anong hinihingi nating requirements, yun yung gagawin ng microprocessor through programming. So, maraming pin yan, may output yan. Pwede natin gawin to na 5 LED na depende kung ano yung gusto nating output. So, through programming, magagawa natin yan. So, sa robotic, ganon din yan. So, kung i-assign natin kung ano yung input sensor, and then kung ano yung output, digital output niya dito or analog output. So, yun yung susundin ng microprocessor through programming language. So, yun lang muna ngayon.
Okay.